Good morning, church! Welcome back sa ating online worship service at isang oportunidad na naman na makapaghayag ng salita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Are we excited, church? Amen. Welcome, welcome, welcome dito sa mga nasa online mga kaibigan natin at sa mga nandito sa on-site, isang pinagpalang umaga. So bago tayo magsimula, let's all stand as we give reverence to the word of the Lord ngayong umaga at babasahin natin yung kanyang salita. Makikita natin, mga kapatid, ayan, sa aklat ng Santiago sa Tagalog, or James. Sabi nga rito sa James, chapter 5, verse 7 hanggang 8. Basahin ko sa inyo, sabayan nyo na lang ako ng tahimik. Amen? So sabi rito, "Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and late rains." Verse 8, "You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand." Hallelujah. Ang Diyos po ay magpala sa kanyang salita, and let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah. Father God, Lord, we thank you sa salitang ibinaba mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, ay buksan mo ang aming isipan, aming spiritual ears, O Lord God, na Panginoon Diyos, madali naming maintindihan ang mga salitang ibaba ngayong umaga. Father God, I pray that, Lord God, ang iyong mensahero ngayong umaga, gabayan mo rin, Panginoon. I humble myself to you, Lord God. Without you, I am nothing, O Lord God. Anoint my lips, Father God, that only your word, Lord, will come out through this. And Lord, I pray as I deliver your word na matanggap ito, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa mga nandito sa on-site at sa mga nasa online, Father God, na Lord, makuha nila ang mensahe na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. I pray that, Lord God, sa pag-share ng salitang ito, Lord, na hindi ito manakaw ng kaaway, Panginoon Diyos. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong salita na, Lord God, maitanim sa pinakamatagang bahagi ng aming mga puso ngayong umaga. Kaya, Lord God, we thank you. We bless you, Lord God, for this word. In Jesus' name, amen. So let's all be seated. Are we ready, church, for the word of God? Amen. Hallelujah. Maganda ang salita na inihanda sa atin, because I know na marami tayong mga pinagdadaanan. Amen? Maaring meron kang pinapanalangin, kapatid, na matagal mo nang pinanalangin. Maaring nanghina ka na, nakakaantay ng iyong breakthrough. Hallelujah. Pero ang sinasabi dito sa atin, maganda sa James chapter 5, verse 7 hanggang 8. Kaya ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay basahin nating lahat. Words of encouragement. Mga salitang makakapagbigay sa iyo ng kalakasan. Or encourage. Na hindi ka maglupaypay kung ano may pinagdadaanan mo. Kasi sabi ng Diyos, mapalad tayo kasi nandyan yung kanyang salita na kanyang binibigay sa bawat isa upang palakasin ang mga mananampalataya. Kasi alam naman ng Diyos na maraming pagsubok ang darating sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya ngayong umaga, huwag nating patatagalin. 2 points kung paano ba tayo mai-encourage bilang mga Kristiyano ayon kay Apostle James. Amen. Are we ready? Paano? As believers of Christ, 2 words, mga kapatid, 2 words kung paano tayo ma-encourage. Number 1, basahin natin ulit. Be patient. Amen. Kung gusto mong ma-encourage, kung ayaw mong malupaypay, magkaroon daw dapat tayo ng pasensya. Be patient. Kasi sabi doon sa ating verse, pambungad pa lamang. Sabi na ni Apostol Santiago, be patient. Therefore, brothers. Grabe, Be patient. Ano ang sabi niya? Until
Jesus returns. Amen. Bago pa man dumating ang ating Panginoong Hesus, tayo dapat ay maging mapagpasensya. Pasensyoso. Amen. Sabi nga dito, di ba, sa kanyang salita sa James 5:7-8, as you wait for the Lord's return, be patient. Amen. Hallelujah. Who are excited sa bagbalik nating Panginoon. Amen. Dapat excited tayo. Amen. Hindi yung habang palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon Diyos, medyo palupaypay ng palupaypay. Palubog ng palubog. Instead na lumapit kay Kristo, lalong lumalayo. Sana wag naman nawa. Amen. And who among you here believe that the coming of Christ is near? Naniniwala ba tayo na ang pagbalik ng ating Panginoon Diyos ay nalalapit na? Amen. Bakit ko nasabi na malapit na? Kasi kung napapansin natin, kaliwat kanan may gera. The signs are there. Amen. Iran, Israel, gera. Russia, Kosovo, gera. North Korea, South Korea, gera. Amen. Hindi lang sa mga gera. Nandyan din ang pandemya. Di ba? Nakamuntik na. Akala natin, eto na, magtatapos na ang mundo. Hallelujah. Pero hindi pa pala. Akala natin, yun na ang katapusan natin. Pero hindi pa pala. Amen? Kaya sabi dito, meron ding mga, anong tawag nito? Mga dilubyo. Amen? Kung nakikita natin, grabe, maraming earthquake. Dito, kaliwat kanan, ano? Kung nakita niyo yung earthquake doon sa, saan ba? Sa Thailand ba yun? Thailand, grabe, no? Sino bang mag-aakala doon sa Myanmar, no? Dami rin na so the signs and wonders are there. And yet, etong sinasabi, we don't know what tomorrow will bring us. Amen? Parang yung ating kakilala, di ba? Kagabi lang, nag-party pa, at 5 in the afternoon, biglang namatay. Yun ang isipin natin na ang buhay ay sadyang maikli lamang. Hindi natin hawak kung ano ang bukas for what tomorrow will bring to each one of us. Kaya dapat, while we are waiting for Jesus' return, let's continue to cling on to His words and promises. Kaya minsan nakakalungkot, gaya ng sinabi ko, pabawas ng pabawas ang miyembro ng iglesia. Amen. Pero mas mapalad ang nanatili sa kanyang presensya. Palakpakan natin ang buhay ng Panginoong Diyos. To all believers, be patient according to Apostle James. He gives us these words of encouragement na kailangan, amen, nating magtiyaga. Yun pala yun, no? Ang be patient, magtiyaga sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sino ba rito ang mga matyagain? Or baka mainipin ka, 1 oras ka lang pinaantay, umuwi ka na kasi sabi mo, mukhang inindiya na ako na aking katagpo. Amen? Yung high school ka, di ba, nasubukan mo, eyeball tayo par. Di ba? Eyeball. Di ba, yung naka-meet up mo na ngayon yung taga-Friendster mo, o ano ba dati? Di ba? Yung kataga, walkie-talkie pa dati. Eyeball. Tapos hindi ka sinipot. Hindi nagpakita. Siguro kung 1 oras, 2 oras, medyo kaya pa natin antayin, Pero pag lumipas na siguro, kapatid, ang 24 hours, 1 araw, nandoon ka pa rin sa tagpuan. Kaya mo pa ba na mag-antay? Siguro kung true love, forever, Kasi LDR LDR, malaki nang na-invest natin, malaki nang nagasto ko dito, coach. Kaya antayin ko talaga to. Paano kung wala, kapatid? Wala kang inaasahan. Paano na lamang? Amen? Kaya mahirap, kapatid. Dapat bawat Kristiyano maging matyaga tayo. Matyagain. Amen? Woo! Hallelujah. Kasi hindi madaling mag-antay. Amen? Hindi madaling mag-antay. But what did James told us, the believers? Dapat pag nag-antay ka, meron mo nakakilala ng mga farmers dito? Amen? Marami tayong mga kilalang farmers. Kaya sabi niya, be patient like the farmer.
Ano ba ang farmer sa Tagalog? Magsasaka. Amen? Sabi doon, di ba? Ang magsasaka, lahat tayo nakita na natin sila. Di ba? Ang magsasaka, maaga pa lamang, nagtatanim na yan. Grabe makatanim. Grabe makabantay sa kanyang mga tinanim. Kanyang mga alaga. Until the harvest is near. Amen? Kasi pag hindi niya yan inalagaan, hindi niya yan pinatubigan, wala. Kakainin yun ng mga ibon. Di ba? Lalo na kung palay. Di ba? Kakainin ng mga ibon or kung ano pa mga hayop ang pupunta doon. Kung walang patubig, mamamatay ang kanyang mga pananim. Amen? So ano ba ang ginagawa ng mga farmers? Siyempre una, magtanim, alagaan, mag-abono. Diba? Yun yung kanyang ginawa hanggang sa harvest time. This is the illustration of James. In our faith, dapat be patient like the farmer in our faith. Consider the farmers. Amen? Consider the farmers. Even the rain, minsan, hindi pa dumarating, hanggang sa pagdating nito, hanggang sa matapos ang tag-ulan. Kasi sino bang farmer dito na hindi na tinatansya? Nagtanim ka na ngayon, tapos parating pa lang dry season. Tanga! Di ba? Kaya dapat, bilang farmer, wise ka rin. Amen? Kasi, mahirap eh. Mahirap yung prinsipyo ng farmers. Amen? Pero, may motto sila. Ang motto ng mga farmers, ang sabi na dyan, pag farmer, pag may tiyaga, meron kang aanihin. Amen? Siyempre, pag may tinanim, may aanihin. Kasi kung wala kang tinanim, ano nga ba ang aanihin natin? Tama ba? So wala kang aanihin. Sa ating faith, if we relate this in our faith, pag may tiyaga, may pagpapala. Amen. Hallelujah. Kaya dapat, huwag tayong mainip sa ating mga panalangin. If we are praying for breakthroughs in our life, huwag kang, Lord, surrender na. Mukhang 4 na taon na, Lord, wala pa ring breakthrough. Lord, ilang taon na namin pinapanalangin ng church na ito. Parang wala pa rin breakthrough. Nalalagasan pa nga, Lord. 6 na lang kami, naging 5 pa, naging 4 pa. Pero anong sinasabi ni Lord? Kapag may tiyaga, may pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya, be patient. Amen? Because according to Matthew chapter 24, verse 44, you must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him most. Ito ang pinakadelikado. Ito yung warning sa atin. Na maaring na ngayong gabi, nagpa-party-party ka, dance-dance ka dyan, bukas alas 5, wala ka na pala. Di ba? Parang yung parable din na, Lord, paano ba to? Nag-ipon ako ng maraming kayamanan, pero ang sabi ni Lord, hangal! Ngayon, mamamatay ka na! Yun na nga, busy-busy tayo nagpapayaman. Busy-busy ka sa iyong karir. Ayaw mo nang magsimba kasi maraming pera dito, pastor eh. Ha? Nurse pa naman ako. Sayang naman tong overtime ko. Ha, di ba? Hindi ko kakayanin to eh. Sa susunod ka na lang, Lord. Pagod ako mag-Bible study. Pagod ako mag-join sa inyo sa prayer meeting. Sa susunod na lang. Hangal! Ang nino ng sinasabi, the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kaya be ready kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Sabi doon sa kanyang salita, He will come like a thief in the night. Yun ang sabi sa 2 Peter, chapter 3, verse 10. Hindi na natin sinali dito. He will come like a thief in the night. In what ways, mga kapatid? That we ready ourselves. Paano ba natin hinahanda ang sariling ito? Dapat, unang-una, laging ayos ang ating puso.
Huwag tayong magtanim ng inggit. Amen? Kasi mamaya inggit ka kay kapatid. Palaging pinagpapala. Ikaw wala pa yung pagpapala. Puro pagpapalo ang natatanggap mo kay Lord. Kaya huwag kang mainip kapatid kung maraming pagpapalo kasi may tinutuwid si Lord. Amen? May tinutuwid si Lord sa iyong puso. Kaya dapat ang iyong puso ay laging tama. Your heart should be right with God. Dapat malinis ang ating puso. Learn to forgive. Kaya yung mga nasaktan ko dyan sa mga nasa online na nanonood, patawarin niyo ako mga kapatid. Maring nasaktan ko kayo na hindi ko nalalaman na nakasakit na pala ako ng damdamin niyo, patawad. Amen. At kayo rin na nakasala sa akin, pinapatawad ko rin kayo. Hallelujah. Kaya wag tayo magtanim ng galit sa bawat isa. Kaya nga sinasabi ko, life is short. Life is short para taniman natin ng kawayan ang ating mga puso. Na isarado natin ng ating mga puso dahil galit ka kay kapatid, meron lang konting misunderstanding, ayaw mo nang kausapin. Gusto kang kausapin, ayaw mo ring i-reach out. Kasi sabi mo, tama na, tapos na. Goodbye! Yan lang. Learn to forgive. Learn to live according to God's will. Ito rin yung sinasabi, no, kung gusto nating i-ready ang ating sarili, learn, let's win souls and make disciples. Ito yung pinakakuan talaga, no, na hindi dapat para sa atin lang to, exclusivity. Parang may VIP group dito na hindi pwedeng salihan ng mga kahit ano-ano to. Dapat mga VIP lang. Hindi, kapatid. Let's win souls and make disciples. Hallelujah. Kaya minsan lumalabas tayo, no? Kasi malay natin, meron tayong makitang mga kaluluwa sa labas. Pero wala talaga eh. Mailap talaga eh. Kahit na ilang invite na natin, ayaw talagang sumama. But don't worry. Gaya nga sinabi ko, be patient like Amen. Magtanim lang tayo, magdilig tayo, magpataba tayo. Malay natin. A time is right, ha-harvest din tayo. Kaya huwag tayong mainip. Don't give up for Christ is coming. Hallelujah. So, first point, Be patient. Pangalawang punto natin, 2 words pa rin ngayong umaga, be strong. Hallelujah. Be strong. Kagabi sa ating prayer meeting, hindi rin kami nag-uusap ni Kuya Jeff, pero ito rin yung nireveal sa atin ng Panginoon sa Psalm 118, verse 14, di ba? Be strong. Sing songs, for the Lord is your salvation. Grabe, no? Hallelujah. So rumirema, nangungusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Dapat, if you have that patience, you should be strong in the Lord. Huwag ka dapat, konting kibot lang, give up mo na ang ministry. Konting kibot lang, iiwan mo na si kapatid. Ayaw mo na magsimba. Konting kibot lang, nagtatampo tayo. Malinaw ang sinasabi sa atin sa salita ng Santiago. Anong sabi niya riyan? Be strong as you continue to trust Him. Trust in the Lord. Huwag kang mag-trust dyan sa kasama mo, katabi mo. Malay mo binubulungan ng demonyo yan. Diba? Dalawa kayo nabitag, nalaglag na tuloy kayong dalawa. Or 3, o ilan ba kasama mo, dinagdagan pa. But, malinaw, be strong and continue to trust in the Lord. In this time wherein the world is full of uncertainties, walang kasiguruduhan. Amen. Sabi ni James, be strong as you continue to trust God. Amen. Kaya huwag tayo manghihina at magpadala sa tukso ng kaaway. Amen. Palakpakan natin si Lord. At kung nandyan ka pa, pakishout, Amen, dyan sa ating comment section. Kasi maaring meron ka mang pinagdadaanan ngayon that you are struggling with. Sabi nga ni James sa chapter 1, verse 2 hanggang 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Amen. Sino ba sa atin dito ang tumatawa pa kahit meron ng mga pinagdadaan ng mga problema? Amen. Hallelujah. Isa na siguro dyan si Coach Ritz. Kung nakikita nyo, masayahin mo rin yung kalbong yun. Kahit na pinagsasabihan
The pastor and the wife, tumatawa pa rin because ang sinasabi sa atin ng Panginoon, consider it pure joy. Verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mukhang nung last na nasali din to, di ba? Kay Pastor Remel ba to? Kay Kuya Jeff? Nasali din to eh. Di ba? Na mayroong dapat tayong perseverance. It will produce perseverance. Verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature. Yun, no? Malinaw, ha? You may be mature. Mag-mature ka daw, kapatid. Huwag kang pabebe. Na konting paalala lang kay pastor, nagtatampo na. So that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Praise God. Kasi yung mga magpapalo siguro, so that you will be mature. It will produce perseverance. Kaya sabi ng iba, ang dami na binabato doon, buhay pa rin yung iglesyang yun. 4 na lang sila, buhay pa rin ang iglesyang yun. Amen. Because we are not serving people. We are serving a living God. Hallelujah. Praise God. Kaya magalak daw tayo kung meron tayong mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Kasi ito ang magpapalakas at magpapatatag sa ating mga pananampalataya. So keep the faith. Ipatuloy mo lamang yan, kapatid. Amen. Hallelujah. Kung ano man yung nasimula natin, tuloy lang. Gaya nga ng sinabi ko, kung wala na talaga tayong singer sa sunod, aawit na si Kuya Jeff dito. Amen. Kaya magsasaya na si Kuya Jeff. Ito na talaga yung pagkakataon. Ito na talaga yung breakthrough ko, Lord, na makapag-awit sa kongregasyon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kaya Kuya Jeff, kapit lang. We need to be strong to face any troubles in our life. Because what God wants us is to be stronger in Him. The more problems we face, the more we will grow stronger. Ika nga sa kanyang salita, no? Tested by time. Amen. Kasi paano ka nga naman natitibay bilang Kristiyano kung walang mga pagsubok na dumadaan sa iyong buhay? Paano ka matatawag na seasoned Christian kung ni isang pagsubok hindi ka dumanas? Amen. So masasabi mo ang tao na seasoned Christian siya kung nakadalawang bankruptcy na siya. Hallelujah. Namatayan ka pa, hindi ka nakauwi. Tumatayo pa sa harap. Praise God. To God be the glory. Amen. So that you may be mature and complete, not lacking anything. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. May napapansin ba kayo na may mga tao dyan, kahit tambak ang pagsubok, gaya ng sinabi ko, grabe pa rin. Makikita mo sa kanilang buhay na the joy of the Lord, doon talaga, yung kinoconsider talaga, pure joy. Pero wag din yung sadista na gusto niya talagang masaktan yung sarili niya, no? Para lang consider joy. Hindi ganon. Baka sabihin mo, sasaktan ko ng sarili ko. Grabe naman yan, kapatid. Wag, hindi ganon na pagsubok, ano? Kagaya ng mga siguro yung sa Pilipinas, nagpepenitensya every Semana Santa. Consider it pure joy. Ito, hindi ganon na literal, kapatid. Amen. Be strong, for the Lord Jesus will return soon. Hallelujah. Grabe ang Panginoon, ano? Kaya, una, ano yon? Be patient. Dalawa, be strong. Grabe. Madali lang ang hinanda sa atin ng ating Panginoon. Gaya nga ng sinabi ko, words of encouragement. Nawa ay nagbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin ngayong umaga, no? So as we conclude, sa ating conclusion, paano ba natin ma-apply? Paano ba natin makukuha itong be strong at be patient na ito?
So, three ways mga kapatid on how to wait patiently and be strong in the Lord. Sabi ni James ulit, balikan natin si James kasi si James ang bida dito. Ito yung mga ni-reveal ni Lord sa kanya. Kay Apostol Santiago, sabi ng Panginoon sa kanya, sa James chapter 1 verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Meaning, the Lord wants us to wait patiently. Yun ang gusto ng Panginoon, na bilang mananampalataya, tayo dapat ay matyagang mag-antay sa Kanya until, anong sabi ko kanina? Until Jesus returns. Be like the farmer. Wait patiently. Yan yung una. Ang pangalawa, sabi ni James, ang pangalawang way to wait patiently and be strong in the Lord, sabi niya rito, the Lord wants us to wait expectantly. Yung nag-aantay ka na meron ka talagang inaantay na darating ito. Darating ito. Bukas flight niya na. Makakauwi na to ng Pilipinas. Oh, hallelujah. Kaya sabi niya doon, wait expectantly. Uuwi ka rin ng Pilipinas, Doc Ritz. Kaya huwag kang mainip. Darating din yung ticket mo. Kasi baka sabihin ng iba, hindi talaga makauwi yan. Ipako natin sa cross. Hallelujah. Pero huwag nating intindihin sila. Ang intindihin natin ang sinasabi ng Panginoon kay James. Ito yung revelation ng Panginoon kay James sa chapter 5, verse 7. Ang sabi diyan, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn, spring, and rains. Grabe, hallelujah. Kaya dapat mga kapatid, huwag kang mainip. Kung meron kang breakthrough, kung meron kang, may inaasam-asam natin, maaring increase of salary man yan, maaring vacation man yan, o maaring promotion man yan. Ito, ni-reveal na sa atin. The Lord wants us to wait expectantly na meron kang inaasahan bukas. Amen. Be like the farmers. Amen. Because alam natin that the Lord will come. He will never leave you nor forsake you. Nakala mo parang walang nangyayari sa panalangin mo. Amen. Alalahanan natin si Daniel when he prayed, akala niya walang nangyayari. But the battle is in the spiritual realms. Nakikipagbuno ba si Anghel Gabriel doon, Kaya sabi niya, nung dumating siya, nandun ang panalangin mo. Pero dapat, patumbahin ko muna itong mga kaaway. Amen. Kaya mga batid, kung ano man yan, kapit lang. Kung hindi ka man pinapasahuran, maring 2 buwan na yan. Kuya Moy, shout out sa iyo. Naalala ulit kita. Hallelujah. Kapit lang. Wait expectantly. Kasi maring ngayon, problema ito. Malay natin, bukas, makalawa. Promotion na. Ikaw na may-ari ng kumpanya. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Kasi, hindi mo alam, mga kapatid, ang pagpapala ng ating Panginoon. Maring ang iyong ine-expect ay kotse lang. Pero ang binigay ng Panginoon, isang bus. Di ba? Mas mahal yan. Kasi kotse, 2 lang, mga 4, 5. Pero sa bus, nako kapatid, kasali, pati ka mag-anak. Amen! So sa panghuli, kung paano natin i-apply itong wait patiently and be strong in the Lord, sabi rito, sa panghuli, ito na yung panghuli natin. The Lord wants us to wait firmly. Pag sinasabi natin firmly, yung matibay. Hindi natitinag. Amen. Sabi dito sa 1 Corinthians, chapter 15, verse 58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know
that your labor in the Lord is not in vain. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Woo! Kaya kapit lang. Be strong in the Lord. Let nothing move you. Huwag kang magpapatinag. Amen. Kasi nasabihin natin, nakakasawa naman ang nakikita ninyo dito sa online. Mukhang yung 4 na tao at 3 nga lang na tao nakikita nyo dito sa online, no? Paikot-ikot, siya na nag-opening prayer, siya pa ang mag-tithes and offering. Wala tayong magawa, kapatid. Yun talaga eh. Alangan naman, antayin namin na dumating yung mga tao. Di ba? Kung sino ang nandito, yun talaga. Let nothing move you. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. So I hope na na-encourage tayo ngayong umaga sa salita ng ating Panginoon. Doon sa James chapter 5 verse 7 and 8. Hallelujah. So why don't we all stand as we give thanks to the Lord ngayong umaga? Palakpakan natin ating buhay na Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, hallelujah. Maliit lamang na salita, Father God. Pero I know that, Lord, punong-puno ito, Lord God, ng encouragement mula sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, 2 punto, hallelujah, ang iyong binigay sa amin. Una, Lord God, to be patient as we wait unto you until the coming of Jesus Christ. Be like the farmer, gaya ng sabi na yung salita na magkaroon ng pasensya, mahabang pasensya. Kung ano man yung tinatanim namin dito sa lupa, I know that, Lord God, it will bear fruit. O Lord God, it will have an breakthrough later on. Maring hindi man sa aming henerasyon, Father God, maring sa next generation, O Lord God, na iyong ipapadala sa lugaring ito. Maring 4, O Lord God, or ilan man kami sa online, Lord God, na masugid, na sumusubaybay, Lord, sa iglesyang ito. Lord, we thank you because you are there, Lord God, making us strong, O Lord God, to be firm in you, Lord God, to wait expectantly for you, O Lord God, hallelujah, until the day that you will come, that, Lord God, we will not lose hope, O Lord God, sa aming mga pinagdadaanan. Kaya maraming salamat, O aming Panginoon Diyos, sa iyong pagpapaalala sa amin, the words of encouragement for each and every one of us this morning. Hallelujah. Nawa, Panginoon Diyos, selyuhan mo ito, Lord God, upang ito, Lord, ay may tanim sa pinakamatabang bahagi na aming mga puso, O Lord God, na hindi ito, Lord, manakaw ng kaaway. At sa gayon pa man, O Lord God, gayon din na ma-share din namin iyong salita, O Lord God, that it will also give encouragement, O Lord God, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Kaya Abba Father, we thank you for your word this morning. May it, Lord God, bless your people today, O Lord God. Kaya Lord, maraming salamat ulit sa araw na ito, sa iyong paggamit sa aking buhay. Nawa, Panginoon Diyos, ay naihayag ko ang kagustuhan mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Kaya Lord God, binabalik ko ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pinakamataas na pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah.